Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ang Great Calamity Palace ay isang battlefield sambit ni Shin lang sa kanyang isip ngunit binawi rin agad at nagsabing ang Great Calamity Palace ay hindi battlefield, kundi libingan ng hari ng Qiyang na si Alute at ng tens of thousands na mga sundalo ng Qiyang Kingdom. Makalipas ang mahigit sa isang oras, ay nag-report ang isang sundalo sa hari na naapulan na ang apoy. Nagtanong si Alute kung ilan sa kanilang mga tao ang namatay, sumagot ang sundalo na nasa 3,000, hindi makapaniwala si Alute sa kanyang narinig. Sa pasigaw na paraan ay nagtanong kung papaanong nangyaring ganoon karami ang namatay, sumagot ang sundalo na hindi umabot sa 1,000 ang namatay sa naging labanan, gayunpaman mahigit sa 2,000 ang namatay sa pagkasunog, o nasunog hanggang kamatayan. Kasabay ng paglapit ay muling nagtanong si Alute, sa pagkakataong ito ang itinanong ay kung ilan ang namatay sa panig ng kalaban, sumagot ang sundalo na iilan lang. Sa puntong ito'y pinigilan ni Alute ang pagbagzo ng emosyon, ikinumpos ang sarili at nagtanong, saan tumungo ang army ni Nana at Shin lang. Inilahad ng sundalo na ayon sa report ng kanilang scouts, ang allied forces ni Princess Alanana at Shin lang ay mukhang patungo sa Great Calamity Palace. Hasambit ni Alute, Great Calamity Palace, hindi raw ba't iyon ngayon ay isa na lamang tumpok ng guho? Ano iniisip daw ba ng mga iyon na ang lugar na iyon ay maaasahan nila sa depensa? Ang mga iyon daw ay nangangarap ng gising. Inilahad ng kalbo na walang anuman sa lugar na iyon, walang pagkain, walang damit, at mukhang ang mga iyon ay hindi rin nakapagdala. Ang buong kabundukan ay napakalamig, balot ng nyebe, kaya ang pagtungo doon ay magdudulot lang upang ang mga iyon ay manigas sa lamig at mamatay sa gutom. Kung ganun, sigaw ni Alute sa kanyang hukbo, maghanda ng makapal na damit at sapat na rasyon, umakyat sa bundok at tumungo sa Great Calamity Palace, hunt down ang mga rebelde. Kapansin-pansin ang reaksyon ng dalawang nasa likod, sa kanyang isip ay napasabi si Sujanting na ito ay hindi maaari. Ang buong kabundukan ngayon ay balot ng nyebe, kaya ang pagmarcha patungo doon ay magiging napakabagal, madedelay nito ang kanilang plano na makipagsanib puwersa sa lalong madaling panahon. Isa pa ngayong opisyal nang aatakehin ng Chu Kingdom ang hukbo ni General Zhong Yao, iyon na ang hudyat ng pagtipon ng kanyang ama sa buong Su Army upang simulan ang rebelyon, kaya hindi sila maaaring madelay dito. Maiking saad niya si Shin lang at Alanana ay mayroon lamang 3,000 mga sundalo, kaya kahit na ang mga iyon ay nagawa pang makatakas at tumungo doon sa Great Calamity Palace, kamatayan lang ang naghihintay sa mga iyon doon. Ang ganoong mga ritasong puwersa ay hindi kinakailangan pa upang ang Majesty ay personal na mag-lead ng expedition upang habulin lang ang mga iyon. Sa madaling salita, ini-imply ni Sujanting na ang pagtungo ng hari doon ay napaka-excessive na, sabay suggest na mas maigi kung ito ay magpadala na lang ng ilang libong sundalo upang habulin ang mga iyon at ang Majesty ay i-lead na lang ang kanyang main army patungo sa Jiangxi Province upang makipag-unite sa kanilang Su family. Gayunpaman, sumagot lang si Alute na ang kabuuan ng Qiyang Kingdom ay maaari lang magkaroon ng isang hari, at kinakailangan niyang tagpasin ang ulo ni Nana ng personal. Maiking sabat ni Sumo, ano raw ba kaya kung ganito na lang, nagsuggest na hatiin nito ang kanyang hukbo. Maaari itong mag-lead ng 20,000 mga sundalo upang tumungo doon sa Great Calamity Palace, habang ang matitirang mga sundalo naman, ipakomand nito sa isang general upang magmarcha patungo sa Jiangxi Province at makipag-unite sa Su family. Sa kasamaang palad, maging ang ideyang ito ay ibinasura ni Alute, nagsabing siya lang ang maaaring mag-lead sa kanyang army. Anong hatiin ang kanyang army? Dagdag niya sa kanyang isip. Ang mga ito raw ay nagpapatawa, umano'y kung hahatiin niya ang kanyang army, papaano kung ang kalahating tutungo doon ay lumunin ng Su family? Maiking luhod ni Sujanting, nagsabing si Shin lang ay napakatuso, siya raw ay natatakot na iyon ay nakapaglatag na ng mga traps at ambush doon sa Great Calamity Palace. Idinagdag na sa Wangya Island, iyon ay gumamit din ng mga kakaiba at unpredictable na mga tactics upang durugan ang 30,000 strong army ni Pirate King Qiu Tianwei, kaya hindi raw nila maaaring ibaba ang kanilang guard. Sa kasamaang palad ay tumawa lang si Alute. Sujanting mukhang ito raw pala ay takot na takot kay Shin lang,
ang mga iyon naman ay tumungo lang sa Great Calamity Palace dahil sa wala na silang ibang mapupuntahan pa. Idinagdag na ang kanyang army ay napaka-relentless sa pagtugis at sa bilang ng mga iyon na nasa 3,000 lang, papaano naman daw ba magiging posible na sila ay maa-ambush ng mga iyon sabay hamon na sabihin nito sa kanya, anong uri naman ba ng mga traps ang maaaring ma-set up ng Shin lang na iyon doon? Hindi nakasagot si Su Jianting sa kanyang isip ay napasabing hindi niya alam kung anong uri ng mga traps ang maaaring ma-set up ni Shin lang doon, subalit masama raw ang pakiramdam niya patungkol sa bagay na ito. Master of Suffering baling ni Alute sa kalbo hindi raw ba't ito ay nagmamadaling makabalik doon sa Great Calamity Palace, kaya ano raw ba kaya kung ang mga monk soldiers nito ang mag-lead sa kanila patungo doon. Sa kanyang isip ay napamura si Master Kunan umano'y ang Alute na ito ay natatakot sa ambush ni Shin lang kaya sinasadya nitong gamitin ang desperasyon ng kanilang templo na makabalik doon sa Great Calamity Palace, binabalak nitong gamitin ang kanyang mga monk soldiers bilang vanguard. Hahahatawa ng kalbo sinasabi raw na ang hari ng Kiyang ay napakatapang subalit sino raw ba ang mag-aakala na ito pala ay isang duwag, fine siya na raw ang mag-take ng lead. Sa sumunod na araw pagkatapos na may handa ang lahat ng mga supply ay agad na nagbigay ng order ang dalawang leader na magsimulang umakyat upang patayin ang mga rebelde habang si Su Jianting naman ay hindi pa rin mapakali, mayroong malakas na kutob na may kung anong mangyayari. Sa kabilang dako naman ay napasabi si Sunan sa kanyang isip na ngayong na-deploy niya na ang kanyang army sa isang order lang ang mga iyon ay maaari nang mag-launch ng atake upang walisin ng mabilis ang kabuuan ng Jiangxi Province gayunpaman, kailangan niya rong mag-hold back. Kapag ka nag-take na ng action ang Chu Kingdom doon pa lang siya maaaring mag-take ng action, hari ng Chu kailan pa raw ba kasi ito gagawa ng move. My lord, pagmamadaling report ni Suyong ang army ng Chu Kingdom ay nag-take na ng action ang mga iyon ay nagsimula ng umatake isang bagay naman na ikinabigla ni Sunan gayunpaman hindi agad na kumbansi, nagtanong kung iyon ba ay isang tunay na atake o isa lamang palabas. Sa malakas at aligagang boses ay sumagot si Suyong na iyon ay isang tunay na atake, at sa simula pa lang ng labanan ay napakatindi na dahilan upang ma-overwhelm ang army ni Zhong Yao at sa katunayan, nagawa ng makapture ng Chu forces ang mahigit sa 100 ng mga kastilyo at mga kampo. Hindi sambit ni Sunan sa kanyang isip umano'y maaaring hanggang sa ngayon ay tinitest lang ng Chu army ang tubig, kailangan muna nila ng mas detailed na impormasyon. Gayunpaman nang matanggap ni Sunan ang sunod-sunod na mga reports bawat report ay nagiging mas urgent at malinaw kumpara sa mga nauna, napakalinaw na talagang ang Chu army ay nag-launch na ng offensive move. Sa kanyang isip ay napasabi si Sunan na sa wakas dumating na ang pinakahihintay niyang sandali, sa wakas ang kanilang Su family ay aangat na mula sa abo na para bang phoenix. Mula doon ay opisyal nang nag-issue ng proklamasyon ang Marquis of Genyuan na si Sunan inanunsyo na magmula sa araw na ito at sa mga paparating pa ang kanilang Su family ay ang siya ng mamamahala sa 7 county ng Jiangxi Province bilang deklarasyon ng kasarinlan, at tuluyang lumaya mula sa pamamahala at alituntunin ng Yu State. Bukod doon ay hinimok niya rin maging ang mga old noble families ng Yu State na mag-take ng righteous action laban sa kalupitan ng hari ng Yu, binigyang diin na ang kalangitan ay nasa kanilang panig kaya ano ang dapat na ikatakot. Ang proklamasyong ito na inilathala ni Sunan ay mabilis na kumalat sa mga kalupaan, ang mundo ay nayanig hanggang sa core nito. Ang hari ng Wu ay nag-express ng malalim na concern nagpadala ng mga envoys bilang pagkonsuelo sa Su family, at kinall out ang hari ng Yu na si King Ning Yuan Xian na tumigil sa pag-usig sa mga old noble families na nasa loob ng kanyang kaharian. Sa kabilang banda naman ang hari ng Chu ay nag-express ng malalim na simpatsya at suporta na ngakong agad na kikilalanan ang otonomiya ng Su family, at nag-express ng outrage sa kalupitan ni King Ning Yuan Xian ng Yu Kingdom. Ang ruler ng Southern O Kingdom ang respected leader na si Jingjun ay nag-issue rin ng proklamasyon hinggil sa pagsuporta kay Sunan mariing kinandi na ang hari ng Yu sa kawalan o hindi nito pagkamakatao, nagdeklara ng kagustuhang bumuo ng brotherly alliance sa Su at Qiang. Ang envoy naman ng Qiang Kingdom ay nag-anunsyo na ang Su at Qiang ay pamilya, kaya ang kalaban ng Su ay kalaban din ng Qiang. Sa isang iglap ang Yu Kingdom ay nalugmok sa malawakang krisis na para bang nasa bingit na ng pagbagsak,
habang ang kabuuan naman ng Baye County ang lahat ng mga syudad na nasa ilalim nito, ay pinatahan ng Su family upang sumunod sa proklamasyon. Ang mga lords ng Shuilang City at Zuliang City kalakip na ang lahat ng iba pang mga opisyal ay nilid ang kanilang mga bureaucrats at mga mamamayan, upang i-welcome ang Su family army sa kanilang mga syudad. Kasabay ng pagtagas kuno ng luha ay pinatahan ni Sunan ang isang elder humingi ng tawad sa umano'y late niyang pagdating dahilan upang ang mga ito ay dumanas pa ng pagdurusa, nagbigay ng utos sa kanyang hukbo na ipamahagi ang mga pagkain at saklolohan ang mga tao. Sa loob lang ng 3 araw ay napakabilis na nakuha ng Su Army ang 6 na syudad ng Baye County, sa isang iglap ang buong Baye County ay nagpalit ng kulay, maliban sa main city. Sa loob ng isang hall ay sumigaw si Sunan na nagawa niya ng ma-rescue ang lahat ng syudad ng Baye County mula sa kalupitan ng Hari ng Yu, kung kaya bakit ang mga mamamayan ng main city ay nagdurusa pa rin. Inilahad na ang hudas na si Zhang Chong ay napakalupit at brutal, at ang paghihirap ng mga tao ng main city ay beyond imagination. Idinagdag na siya na si Sunan sa tuwing naiisip ang patungkol sa bagay na iyon ay hindi makatulog sa gabi na para bang naririnig niya ng walang tigil ang iyak ng mga tao mula sa main city, nagtanong kung papaano nila may iligtas ang hindi mabilang na mga mamamayan na nasa loob ng main city. Kasabay ng pag-iyak kuno ay sumagot si Su Quan na kapag ka na-dishonor ang ruler, at ang ministro ay kailangan ding mamatay, sabay lahad na gagawin niya ang lahat sa abot ng kanyang kapangyarihan upang ma-eliminate si Zhang Chong at tuluyang mailigtas ang tens of thousands na mga inosenteng mamamayan ng Baye County main city. Mula doon si Su Quan kasabay ng kanyang 10,000 hukbo ay nakipagsanib puwersa sa 5,000 mga mercenaries ng Western Regions at 3,000 monk soldiers mula sa Great Robbery Temple, nag-launch ng walang humpay na pag-atake sa main city araw at gabi. Kasunod nun ay nag-reinforce si Sunan ng dagdag na 3,000 hukbo sa Zuliang City at bilang resulta, ang bilang ng hukbo ng Su family sa Zuliang City ay umabot na sa 8,000, mahigpit na hinaharangan ang kritikal na daanan sa pagmarcha ng hukbo ni Jingtuo patungo sa timog. Sa kanyang isip ay napasabi si Sunan na ang lahat ay umusad ng napakabanayad salamat sa ginawang pagdulot ni Shin lang ng kaguluhan sa buong Baye County, ang pag-capture nila sa 6 na syudad ay naging napaka-effortless. Ngayon hanggat malampasan niya lang ang defense ni Zhang Chong sa main city, magagawa niya ng mawalis ang kabuuan ng southern region ng Jiangxi Province. Mula dun sila ay maaari nang tumungo sa Hilaga upang atakehin ang Baye Pass at makipagsanib puwersa sa Chu Army upang i-flank ang Zhong family, and then muling tumungo sa timog at makipag-cooperate kay Jinjon, upang palibutan ang army ni Zulin. Ang grand endeavor ng Su family ay abot kamay niya na. Ngayon ang nakakainis na lang ay ang hari ng Qiang, dahil talaga raw bang necessary pa na habulin nun gamit ang kanyang 40,000 hukbo ang hamak lamang na 3,000 puwersa ni Alan Ana at Shin lang. Ano iyon daw ba ay nag-aalala na baka umanib sa Su family ang hamak lamang na 20,000 sundalo nun, at base sa litanyang ito ni Sunan malamang nakapagpadala na ng ulat si Su Jianting sa kanya. Sa main city ng Baye County ay nagawang ma-defend ni Prefect Zhang ang syudad mula sa mga naunang pagsalakay, matapos ang labanan na tumagal ng 1.5 oras. Sa kanyang isip ay napasabi si Prefect Zhang na ang direct troops ng Su clan ay napakabangis sa kanilang pag-atake, well-equipped at nasa napakahusay na kondisyon. Ang mga warrior monks naman ay napaka-skilled at walang takot habang ang mga mercenaries ng Western Region ay tuso unpredictable mabibilis at seasoned, wala sa 3 hukbong ito ang madali lang na edil. Idinagdag na kung hindi lang dahil sa ipinadalang 3,000 elite soldiers ng Majesty kasabay ng 6 na opisyal ng Blackwater Organization at 10 mga martial scholars, siya ay natatakot na hindi nila magagawang manatiling nakatayo. My Lord, saad ng isang opisyal umano'y ang naging laban sa araw na ito ay napaka-intense, siya raw ay natatakot na hindi niya kayang magtagal pa. Sa kanyang isip ay napasabi si Prefect Zhang na sa loob lang ng 1.5 oras magmula nang magsimula ang labanan ang mga kalaban ay nag-scale sa city walls ng 3 hanggang sa 4 na beses, iyon ay talagang napakatindi. Ang mga opisyal na ipinadala ng Majesty ay karamihan mga baguhan at kulang pagdating sa experience gayunpaman, ito ay isang advantage pa rin para sa kanya dahil kahit na papaano ang mga ito ay madali lang na mamanipula.
Inilahad sa opisyal na huwag mag-alala dahil kadalasan ang mga siege attacks ay pinakamalakas lang sa simula, humihina pagkatapos ng pangalawang attempt at napapagod na sa pangatlo. Kung kaya kapag nalampasan nila ang mga pag-atake sa araw na ito, ang mga susunod ay magiging madali na lang. Nagtanong ang opisyal kung talaga ba, sumagot si Prefect Zhang na bakit naman siya magsisinungaling. Ang sinabing iyon ni Prefect Zhang ay nagpagaan sa dibdib ng opisyal at sa kanyang paghakbang paalis, siya ay sinalubong ng isang sundalo. Commander, saad nito ito raw ay injured, at kailangan nitong mabendahan. Sumagot ang opisyal na ito ay balewala bilasan na lang daw nito sa pagbenda sa kanya, dahil kailangan niya pang mag-rotate patungo sa ibang posisyon sa city wall upang patuloy na makipaglaban kasabay ng kanilang mga kasamahan. Gayunpaman ang sinabing iyon pala ni Prefect Zhang ay manipulasyon lang dahil ayon kay Princess Ningjia, ang mga paparating na laban ay hihirap ng hihirap sa pagdaan ng mga araw at ang tunay na kasindik-sindik na mga araw ay magsisimula pa lang. Tinanong niya si Prefect Zhang kung kailan magmamarcha patungo sa timog ang army ni Xingtuo, sumagot si Prefect Zhang na kapag sila ay malapit na sa breaking point at hindi na kayang tumagal pa, doon nalilitaw ang army ni Xingtuo. Gayunpaman dagdag niya sa kanyang isip malamang iyon ay hindi tutungo rito upang mag-engage sa Su Army ang agwat pagdating sa lakas ng hukbo ay napakalaki, ang role ng mga iyon ay upang i-boost lang ang kanilang moral, ang kanilang 3,000 defenders ay mga hamak lamang na mga pambala sa kanyon. Ang kailangan nilang gawin bilang isolated na puwersa, ay ang mag-buy time as much as possible at ipinang Su Army sa isang lugar. Kasabay ng muling pag-atake ng kanyang mga sundalo ay inilahad ni Su Quan sa kanyang isip na ang labanan para sa Baye County City ay ang tanging major battle sa Jiangxi Province, kaya once na bumagsak na ang mga pader ng syudad na ito ang buong katimugang parte ng Jiangxi Province ay mawawalan na ng anumang resistance. Sa puntong iyon si Su Nan ay hihirangin bilang duke, habang siya naman na si Su Quan ay hihirangin bilang marquis. Thus mula nga doon ay nagpatuloy sa pag-atake ang hukbo ni Su Quan at habang dumidepensa ay idinagdag ni Prefect Zhang sa kanyang isip na walang reinforcement, walang retreat, tanging pakikipaglaban lang hanggang kamatayan. Lumaban hanggang sa ang buong army ay maubos, o kaya naman hanggang sa mabasag ang Northern Battlefront at makuha ni Bayan Xiao ang panalo. Samantala sa hilagang bahagi naman ng Yu State kung saan naruroon ang kampo ng Hari ng Wu, sa loob ng camp ay maririnig ang tawa ni King Wuchi. Su Nan sa wakas ito raw ay nagrebelde na, ang chance ng kanyang Wu Kingdom upang maghiganti mula sa kahihiyan ng nakaraan ay dumating na. Inilahad na ang lahat ng mga nasa ilalim ng kalangitan ay aatakehin ang Yu Kingdom ng Yuan Xian kailanman ay naisip daw ba nitong darating ang araw na ito, umano'y sa nangyaring Yangzhou upheaval noon ay 9 na counties ang kinuha nito mula sa kanyang Wu Kingdom natanaw daw ba nitong darating ang araw na ito, ibinaba ang sulat. Idinagdag na sa ngayon sino pa ang nasa ilalim ng kalangitan ang makakapagligtas sa Yu Kingdom, sino pa sa ilalim ng kalangitan ang maaaring magligtas kay Ning Yuan Xian, umano'y ang Wu at Chu ay paghahatian ang Yu. Ang kanyang Wu Kingdom na nagtiis sa pag-decline sa nagdaang mahigit 20 taon, sa wakas ay muli nang aangat. Si Ning Yuan Xian ay kailangang harapin si Su Nan na maaaring umatake sa capital ng Yu Kingdom anumang oras ngayon. Ning Yuan Xian na ang gagawin nito, ito raw ay wala ng iba pang choice bukod sa umatras at sa sandaling iyon, ang babawiin nila ay higit pa sa 9 na counties. Nagbigay ng utos sa kanyang mga general na magpatuloy sa pag-mobilize ng mga hukbo dahil kung sakaling magkaroon ng internal chaos sa Yu Kingdom o kaya naman kapag kinailangan niyang harapin si Ning Yuan Xian sa isang decisive battle, hindi maaaring hindi siya handa. Your Majesty, sabat ni General Wu Ji, nagtanong kung saan naman daw ba sila kukuha ng hukbong mobilize, hindi raw ba't ang kanilang decisive battle sa hari ng Yu ay isa lamang patsada. Sumagot ang hari na ito ay mag-mobilize ng hukbo mula sa kanluran dahil marahil hindi na nila kailangan pang lumaban, subalit mas maiging sila ay handa kung sakali. Excellent sambit naman ni King Ning Yuan Xian nang makita ang proklamasyon. Napakahusay ng pagkakasulat, napakatalim, siya raw ay direktang ikinumpara ng mga iyon sa mga tyrant kings ng ancient times na si Jia at Zhou.
Nagtanong kung bakit hindi na lang siya idiniklare ng taong iyon bilang pinakatanga at tyrant na ruler sa buong kasaysayan, at binanggit pa ng mga iyon dito sa proklamasyon maging si Shin lang ito raw ay napaka-absurd, umano'y ang may sama sa proklamasyon ni Sunan ang isang hamak lamang na 6th rank minor official, ito raw ay katawa-tawa. Your Majesty, saad ni Eunuch Lee, ang side ni Bayan Xiao ay nakahanda ng umatake, hindi raw ba? Kaya kapag ang mga iyon ay nag-launch ng atake sa lalong madaling panahon marerelieve ng maaga ang panig ni Zhang Chong. Hindi tugon ng hari, hindi pa ito ang tamang oras. Isang bagay naman na ikinainis ng Third Prince dahil napaka-urgent na still sinasabi pa rin itong hindi pa tamang oras. Ning Chi, saad ng hari, ito raw ay mag-lead ng 30,000 hukbo patungo sa silangan at bumalik sa kapital, pa-Father Pautal na tugon ni Third Prince Ning Chi, iyon daw ay napaka-risky. Inilahad na sa ngayon ang Wu ay nakagather na ng 120,000 hukbo habang ang hukbo ng kanilang Yu Kingdom ay nasa 110,000 pa lang, kaya kapag nag-lead siya ng 30,000 80,000 na lang ang matitira, paano kung bigla na lang gumawa ng move ang hari ng Wu? Sumagot si King Ning Yuan Xian na ito ay decided na isa pa kapag ang benefits ay hindi ganoon kakaakit-akit, papaano nila mapapakagat sa pain ang kalaban, at since siya mismo na ruler ng Yu Kingdom ang nag-pay perform ngayon, kailangang ang kanyang performance ay maging perfection. Kasabay nito'y inutusan si Eunuch Lee na mag-issue ng decree, lahad na ang pagrebelde ni Sunan ay nagpagulat sa kanya, at ito rin ay mag-issue ng decree patungkol sa order kay Third Prince Ning Chi na i-lead ang 30,000 hukbo patungo sa timog upang depensahan ang kapital, at kailangan na nitong umalis ngayon din. Understood, nanginginig na tugon ni Eunuch Lee. Father Yukod naman ng Third Prince, pakiusap, ito raw ay ang siyang mag-lead ng hukbo pabalik sa kapital, at hayaan nitong siya na lang ang manatili rito upang kumprontahin ang hari ng Wu. Gayunpaman sumagot lang si King Ning Yuan Xian na ito ay hindi capable, tanging kapag siya lang na hari ng Yu ang siyang mananatili rito, maaari nilang ma-attract si Wu Qi. Idinagdag na kung kayang i-risk ni Zhang Chong ang kanyang buhay, kaya niya rin. Thus makalipas ang isang oras ay nilid na nga ni Third Prince Ning Chi ang 30,000 hukbo patungo sa timog upang i-defend ang kapital, at ang fierce general na si Lan Bao na nasa ilalim ng kanyang command ay labis na nadismaya, walang humpay na nagmura sa kanilang pagmarcha patungo sa timog. Ano sambit ng isang Wu general nang makarating sa kanila ang balita ng pag-lead ni Ning Chi ng 30,000 hukbo pabalik sa kapital, na patanong kung nahihibang na ba ang Ning Yuan Xian na iyon, umano'y ang mga desisyon nun ay paulit-ulit na blunder, at ang bagay na ito'y sinang-ayunan ng isa pang general. Hahahatawa naman ni King Wu Qi, si Ning Yuan Xian daw pala ay 100 beses na utak-burak kaysa sa inaasahan niya, ang lakas magsalita ngunit mahina naman pagdating sa aksyon. Idinagdag na nung araw na iyon ay natalo sa border hunting competition, iyon ay galit na galit at personal na nag-lead ng malaking army upang makipaglaban sa kanya, gayunpaman sa badya ng pagrebelde ni Sunan na nasa libo-libong milya ang layo mula sa kapital, iyon ay agad na nagpanik patungkol sa safety ng kapital at dali-daling nagpadala ng hukbo upang depensahan ang Yu. Nagbigay ng utos na mag-issue ng decree para sa pag-mobilize ng 30,000 hukbo mula sa kanluran, pagmartsahin patungo sa silangan at mag-reinforce sa kanyang camp. Maiking saad ng isang general, umano'y walang dahilan upang sila ay magmadali, ang dapat nilang gawin ay ang mag-stick sa original na strategy at mag-proceed ng step by step. Idinagdag ng isa pa na ang decisive battle sa pagitan ng dalawang hari ay isa lamang hamak na strategic bluffing, iyon ay hindi maaaring tutuhanin. Gayunpaman sumagot lang si King Wu Qi na noon nung ang kanyang ama ay nagbalak na mag-take na ng action laban kay Bayan Xiao, iginiit din ng mga ito na wag mag-rush, nag-i-insist na maingat na mag-advance ang mga bagay-bagay ay isagawa ng step by step dahil baka mapuwersa nila sa rebelyon ang Bayan Clan, at ano ang naging resulta? Hindi raw ba't dahil doon nagawang makatakas ni Bayan Xiao mula sa kapital ng Wu at nakabalik sa Yanzhou, na nauwi sa Yanzhou upheaval at nagdulot upang mag-decline ang kanilang kingdom sa loob ng mahigit sa 20 taon. Ngayon ito raw ay isang once-in-a-lifetime opportunity, dahil kapag maging si Ning Yuan Xian ay nag-retreat din pabalik sa kapital ng Yu, mawawala na ang kanilang tsansa. Isa pa, hindi naman sa walang kakompetensya ang kanilang Wu Kingdom dahil maging ang Chu Kingdom ay nakatuon din ang mata sa mga teritoryo ng Yu ng may ambisyon.
Iminungkahi ng isang general na ang Yanzhou ay kasalukuyang undefended kaya ano raw ba kaya kung doon sila umatake, ang pag-reclaim sa Yanzhou ay makakapag-restore rin naman sa glory ng kanilang mga ancestors at sila rin ay makakapaghiganti na sa kahihiyan ng nakaraan. Subalit sinabi lang ni King Wuchi na kung ganoon ba ang gagawin nila ang reward ba nun ay higit na mas nakahihigit kaysa sa pagtalo kay Ning Yuanxian iyon ba ay higit na nakahihigit kaysa sa pagtalo kay Bayan Xiao, sino raw ba ang mas madaling talunin si Bayan Xiao ba o si Ning Yuanxian, ano raw ba ang mas formidable ang Yanzhou ba o ang Yuno Castle? Sa mga binitawang iyon ng hari hindi na malaman ng general kung papaano tumugon at kasabay nito, ay nagbigay ng utos si King Wuchi na mag-issue ng decree patungkol sa pag-mobilize sa 30,000 hukbo mula sa kanluran upang ipaestasyon dito sa kanyang kampo. Samantala, sa Yuno Castle naman ay maririnig ang alingaw-ngaw ng tawa ni King Ning Yuanxian hahaha hari ng Wu sa wakas ito raw ay kumagat na sa pain. Ngayon saad niya ang kailangan nilang gawin ay ang precise na pagtansya kung kailan makakarating ang Western Army ng Wu sa kanilang kampo hindi nila hahayaang tuluyang makapasok ang 30,000 hukbong iyon sa kampo ng hari ng Wu, dahil kapag ka nagkaganon magsasuffer ng husto ang kanilang 80,000 hukbo. Kailangang ma-intercept nila ang mga iyon halfway, sa pamamagitan ng biglaang pag-atake ng grupo ni Bayan Xiao. Mula doon ay sunod-sunod na mga report ang dumating patungkol sa distansya ng sinasabing Western Army mula sa kampo ng hari ng Wu at nang ang distansya ay nasa 200 milya na lang, ay napasabi si King Ning Yuanxian sa kanyang isip na dumating na ang tamang oras. Agad na inutusan si Eunuch Li na magbigay ng order kay Bayan Xiao na mag-launch ng surprise attack ang bilis ay essence wag ukopahin ang mga syudad, wag patagalin ang laban. Sumugod ng walang humpay sumugod ng walang awa, magtanim ng takot sa puso ng mga tao ng Wu, at durugan ang kaluluwa ng hari ng Wu. Makalipas ang 2 araw ay dumating na kay Bayan Xiao ang order sa wakas sambit niya sa kanyang isip umano'y matagal na panahon niya nang pinaghahandaan ang sandaling ito, matagal niya nang hinahasa ang talim ng kanyang espada. Mula doon ay tinipon ni Bayan Xiao ang kanyang 20,000 mga sundalo at ang 5,000 sa mga ito, ay ang pinaka-elite na hukbo ng Yu State na equip ng mga bagong disenyong armor at espada ng Jin family. Full army attack sigaw ni Bayan Xiao, maririnig ang dagandong ng pagtugon ng mga sundalo. Meanwhile sa Great Snow Mountain naman habang umaakyat patungo sa Great Calamity Palace, ay lawit ang dila ni Xinlang. Sa kanyang isip ay napatanong kung ang mga iyon ba ay mga baliw, upang magtayo ng palasyo sa ganito kataas na bundok. Idinagdag na ang mountain path na ito ay mayroong at least 100 milyang haba kaya papaano nagawa ng mga kalbong iyon na mag-ukit dito ng daan noon, gaano karaming mga tao ang kailangang mamatay. Mula doon ay dumaan ang 5 buong araw at sa wakas nagawa na nilang marating ang tuktok ng Great Snowy Mountain kung saan naruroon ang guho ng Great Calamity Palace. At nang makita ang napaka-magnificent na building complex ay napasabi si Xinlang na ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit nagtayo ang mga kalbong iyon ng mga squares sa ibaba, at iyon ay dahil sa ang mga squares na ito ay remnants pagkatapos na maghukay ng mga building materials. Bilis utos ni Xinlang sa mga members ng Heavenly Dao bilisan na raw ng mga ito sa pag-retrieve sa mga supplies na ipinatago niya rito ng advance, at ganoon na nga ang ginawa ng mga members ng Heavenly Dao Society. Ang mga nasa kahon ay mga padded na damit at pagkain, habang ang bagay naman na nakabalot sa tela ay tae ng baka gagamitin bilang panggatong. Ano sambit ni Princess Alanana sa kanyang pagkabigla nang makita ang mga supply nagtanong kung ang mga ito ba ay ipinatago nito rito ng advance, sumagot ang ating bida na siya na si Xinlang ay hindi lumalaban ng hindi handa. Tinanong niya ang attendant ni Princess Alanana kung gaano pa kalayo ang mga kalaban mula sa kanila, sumagot ang attendant na napakalayo pa at ang tansya niya ay 2 araw pa bago tuluyang makarating dito ang mga iyon. Kung ganun saad ni Xinlang kung ganun ang mga ito raw ay mag-deploy ng mga scouts at mag-set ng defense sa square na nasa ibaba ng Great Calamity Palace, at kung mayroong anumang signs ng kalaban mag-report agad. Understood tugon ng 2 agad na bumaling si Xinlang sa iba, ang mga ito raw ay sumunod sa kanya sa loob ng palace maghanap ng ilang intact na silid, organize at magpahinga. Nagtanong si Princess Alanana kung ano na ang susunod nilang gagawin,
Sumagot si Shin lang na kumain matulog hintayin ang pagdating ng mga kalaban at lipulin, at pagkatapos ay umalis. Mula dun makalipas ang 2 araw, ay nag-report si Wu Lei na ang mga kalaban ay paparating na. Kasabay ng pagtingala ay sinabi ni Shin lang sa kanyang isip na ang alamat patungkol sa instant na pag-slaughter sa tens of thousands na hukbo ay mangyayari ng muli. Pagkarating ng mga kalaban ang kalangitan ay babagsak ang mundo ay lilindol ang mga kabundukan ay yayanig, at ang mga hangal ay maglalaho. Sa Nochao City naman partikular sa loob ng isang shop, ay makikita ang individual na ito. Kasabay ng pagbukas sa pinto ay nagsabing nasa kalahating taon palang magmula ng mapa sa kamay ng Jin family ang Nochao City at ngayon, ito ay lilipat na naman sa ibang kamay. Ang Jin family ay tapos na walang duda na ang mga iyon ay matatalo sa paparating na Great Battle, makikita ang pagpasok ng isa pang individual. Sa loob ng secret room ay mapag-aalamang yung individual na pumasok ngayon lang ay si Jin Shiying ang adopted son ni Marquis Jinzhou, at ang kasalukuyang lord ng Nochao City. Kasabay ng pagbaba sa kanyang coat ay sinabi ni Jin Shiying na ang kanyang oras ay limitado lang bilisan na nitong magsalita, subalit ang babae ay nagsindi lang ng kandila, na agad namang pinatay ni Jin Shiying. Wag saad niya wag daw itong magsindi ng kandila, maririnig ang tawa ng babae. General Jin Shiying lapit niya sabay lapat ng daliri sa baba nagtanong kung ito ba ay ganoon ka natatakot sa mga tao na sa tuwing sila ay nagkikita sila ay nag-uusap sa dilim, at upang maging sa pagsagawa sa mga bagay-bagay ay nasa dilim din. Muling sinindihan ng babae ang kandila at sa pagkakataong ito, hindi na pinatay pa ni Jin Shiying. Agad na umupo ang babae sa kandungan ni Shiying my lord sambit nito ilang beses na mayroong nangyari sa kanila kaya bakit napakamahiyain pa rin nito, sabay lapat ng halik. Sinabi ni Jin Shiying na iyon ay trick nito umano'y ang akala niya noon ito ay isang helpless na babaeng balisa kaya iniligtas niya ito, na nagdulot upang siya ay narkotikuhin nito at may nangyari sa kanila nang hindi niya alam. Sumagot ang babae na ngunit iyon ay nangyari lang sa unang pagkakataon bakit sa pangalawang pagkakataon ginawa niya pa ba iyon, hindi raw ba't napakalinaw naman na ito ay naadik sa kanya at hindi na mapigilan pa ang sariling makipagkita sa kanya, hindi nakasagot si Shiying. My lord dagdag ng babae hindi raw ba't noon gustong-gusto nitong titigan siya kaya bakit ngayon tila ayaw na nitong nitumingin man lang sa kanya, at bakit daw ba palagi itong nag-e-insist na makipag-usap at gawin ang mga bagay-bagay sa dilim, sumagot si Shiying na iyon ay dahil sa ang babaeng nasa harap niya ay sinungaling. Oo saad ng babae so ang kanyang dear lord daw pala ay galit kung ganon siya raw ay hihingi ng tawad muling naglapat ng halik, subalit siya ay itinulak palayo ni Shiying nagsabing wala siya sa mood ngayon. O tugon ng babae sabay lapat ng kamay sa manoy ito raw ba ay wala pa rin sa mood kahit na pagkatapos ng lahat ng ito, umano'y ang kapatid nito sa ibaba ay mukhang higit na mas honest kumpara rito. Mula doon ay itinulak si Shiying sa kama at makalipas ang kalahating oras, ay naisagawa na nila ang mga bagay-bagay. My lord saad ng babae bukas ay magmamarcha na sa timog ang Wu army ito ay wala ng sapat pa na oras, kaya ito na raw ang panahon upang ito ay gumawa ng choice. Idinagdag na kung ayaw nitong mag-isip para sa sarili nito o para sa kanya at least para man lang sa magiging anak nila, isang bagay naman na umagaw sa atensyon ni Shiying nagtanong kung ano yung sinabi nito. Sumagot ang babae na maraming beses nang mayroong nangyari sa kanila kaya hindi raw ba't iyon ay natural lang. Isa pa ang sanggol na nasa loob ng kanyang tiyan ay nasa mahigit 2 buwang gulang na, so maraming beses na pala talaga. Ano dagdag ng babae ano ito raw ba ay natatakot na ngayon ano ayaw daw ba nitong akuin ang responsibilidad, sa pasigaw na paraan ay nagtanong si Shiying kung sino ba talaga ito ano ang pangalan nito, grabe ang lala naman kung ganon. Nagpakilala ang babae bilang Wuyo, siya raw ay itinuturing na pinsan ni Commander o General Wumo. Hasambit ni Shiying sabay tayo Lord Wumo so talaga raw palang napakataas ng tingin nito sa kanya, upang ito ay magsagawa ng metikulusong plano at gumamit pa ng honey trap upang siya ay kaladkarin sa tubig mahigit sa 2 buwan na ang nakararaan.
Tama yun, tugon ni Wu Yu, gayunpaman ngayong patay na si Jinzhou hindi magawang sumuporta ng Yu Kingdom sa Nochou City. Si Xin lang ay natrap sa Baye County kung saan ang buhay at kamatayan ay hindi tukoy at ang silbi nito sa kanilang Wu Kingdom ay wala ng halaga, madali na lang para sa kanila na makuha ang Nochou City. Gayunpaman gusto niya ito at gusto niyang manatili sa tabi nito sa magpakailanman, kaya siya raw ay nakahandang bigyan ito ng isa pang pagkakataon. Hanggat ito ay umanib lang sa Wu Kingdom, ito ay mananatili at magiging tunay na lord ng Nochou City, at bukod pa dun magiging 4th rank general ng Wu Kingdom. Kapag ka nagkaganon ito ay hindi na magiging isa pang servant, isang servant na kailangang palaging yumuko sa harap ng Jin family at ni Xin lang. Dinagdag na ang kanyang elder brother na si Wu Mo ay pinsan ng hari ng Wu. Iyon ay mahina at nangangailangan ng pinagkakatiwalaang attendant at ito na ngayoy wala ng anumang pundasyon, kaya ito ay ang siyang best na candidate. Sinabi ni Xiying na ang kapalit ay ang traidorin niya ang Jin family. Tama raw ba? Sumagot si Wu Yu na ang Jin family ay babagsak na rin naman, kaya ano pa ang UP na magagawa ng pag-traidor nito. Sa ngayon kahit na ano pa ang gawin nito hindi na nito mailigtas pa ang Jin family, nagpatuloy si Wu Yu sa pangungumbinsi. Nagtanong si Xiying kung ano ang gusto niyang gawin nito, sumagot si Wu Yu na simple lang at iyon ay ang buksan nito ang city gate ng ang kanilang hukbo ay direkta at smooth na makasugod sa Great Castle. Nagtanong si Xiying kung papaano naman ba iha-handle ng mga ito ang Jin family sa hinaharap. Sumagot si Wu Yu na ang ibig nitong sabihin ay simulan hindi raw ba, grabe siya raw ay pinapaselos nito ng husto may asawa na yung tao yet pinapangarap pa rin nito, isang bagay na agad namang itinanggi ni Xiying, nagsabing wala siyang anumang improper thoughts para kay Mulan. Inilahad ni Wu Yu na hindi nila papatayin ang babaeng iyon, siguro naman alam na nitong ang Crown Prince ng Yu Kingdom na si Ning Yi ay napakadeterminadong makuha ang babaeng iyon, kaya ang babaeng iyon ay agad na i-deliver ng Yin Yuan Bank sa kama ng Crown Prince. At para naman sa Jin family, ang mga iyon ay magiging second o third tier nobles. My lord, dagdag niya pa, ito raw ay hindi isang savior, hindi nito mailigtas ang maraming mga tao. Isa pa, ano naman daw ba ang mali kung si Mulan ay mapupunta sa Crown Prince ng Yu Kingdom, though ang Yu Kingdom ay magsasuffer mula sa matinding loss sa pagkakataong ito, sa bandang huli ang Crown Prince ay isa pa ring Crown Prince, at ang maging concubine ng isang Crown Prince ay higit na mas mainam kaysa sa maging asawa ng isang hamak lang na commoner na tulad ni Xin lang. Sa sinabing ito ni Wu Yu ay natigilan si Xiying, ilang sandali lang ay nagsabing mayroon siyang isang kondisyon, at iyon ay ang spare ng mga ito ang mga tao ng Jin family at wag patayin ang mga inosente pagkatapos na masettle ang lahat ng ito. As you wish, tugon ni Wu Yu, tatanggapin niya ang lahat ng hinihiling nito, sabay dagdag sa kanyang isip na nasabi niya na ang lahat sa lalaking ito ginamit na ang lahat ng mga posibleng paraan at sa wakas siya ay tuluyan ng nagtagumpay. Sa Snow Mountain naman ang army ng Hari ng Qiang, ay nagawa ng makarating sa pangalawang square na nasa ibaba ng Great Calamity Palace. Nung araw ay mayroong nakatayong kastilyo rito, subalit ngayon durog na mga bato na lang ang natira. Ang nangyaring Great Battle sa Great Calamity Palace ay naganap ilang dekada na ang nakararaan, at ang dumurog sa lugar na ito ay isang general na nagmula sa command ng yumaong Emperor Zhang Li. Sa ilalim ng order ni Emperor Zhang Li, ang pinagsamang puwersa ng Qiang Kingdom, Wu Chu at Yu ay bumuo ng isang coalition. 60,000 mga sundalo ang umatake sa Great Calamity Palace na halos umubos sa 20,000 mga monk soldiers, at dahilan din upang ang dating napaka-magnificent na Great Calamity Palace ay naging isang guho na lang ngayon. Sa Square 2 ay napasabi si Master Kunan na nakakalungkot isipin na makitang ganito na ngayon ang dating napaka-glorious na Great Calamity Palace. Maraming mga hari ang naging disipulo ng kanilang templo noon at ang mga national advisors ng korte, ang lahat ng mga iyon ay puro mga masters ng templo. Nung ito ay itinayo, 5 bansa sa silangang parte ng mundo ang nagtulungan kasabay ng 12 ng mga nobles ay nag-contribute ng pera, manpower at effort. Gayunpaman, ang lahat ng pinagsamang effort na iyon ay winasak lang ng halimaw na si Zhang Li. Lumingon-lingon may kung anong hinahanap, ilang sandali lang ay nakita niya na ito, agad na nilapitan. Inilahad na nung araw na inukit niya ito, siya nun ay napakabata pa.
Mga seniors, mga junior brothers, Master Monk King, dagdag niya pa kasabay ng pagbuhos ng emosyon. Sa wakas siya raw ay nakabalik ng muli sa Great Calamity Palace, ipinapangako niya rong ire-restore niya ang dating glory nito. Sa parehong lokasyon ay narito rin si Alute, balot ng pagkamanghang pinagmamasdan mula sa malayo ang napaka-magnificent na Great Calamity Palace na nakatirik sa tuktok ng bundok. Great sambit niya, ito raw ay napaka-excellent, kailangan niya rong ma-rebuild ang Great Calamity Palace na ito. Marahil ang lugar na ito ay hindi maaaring magsilbi bilang Royal Palace, maaari niya naman itong gawing temporary residence. Once na matalo niya na ang False King na si Nana, siya na ang magiging tunay at nag-iisang hari ng Qiang Kingdom. Ang Su family ay kailangang yumukod sa kanya, at ang buong Jiangxi province ay magiging hunting ground. Hindi ang gusto niya raw ay hindi lang ang Jiangxi province kundi higit pa gusto niya ring kunin maging ang kalahati ng Yu Kingdom, gusto niyang maging ruler ng Eastern World. Ang pagdating niya rito sa Great Calamity Palace ay natitiyak niyang isang destiny, at ang pagpatay sa False King na si Nana ay isa ring destiny. Army, sigaw niya, ang mga ito raw ay maghanda sa laban, papatayin nila si Xinlang at ang False King na si Alan Ana. Maririnig ang alingaw-ngaw ng hiyaw ng pagtugon ng mga sundalo. Idinagdag ni Alute sa kanyang isip na ang kanyang majesty, ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa puntong ito, sa isang matinding ungal na tutusok hanggang sa arko ng langit, magdudulot ng pagbagsak ng makapal na nyebe mula sa kalangitan. Great King, saad ni Su Jianting, siya raw ay hindi mapakali at nakakaramdam ng matinding pangamba sa kanyang puso, natitiyak niya rong mayroong binabalak na kung anong trick si Xinlang. Kung kaya Great King, pakiusap ito raw ay wag nang magpatuloy pa, ano raw ba kaya kung siya na lang ang mag-lead sa army upang i-eliminate si Xinlang at Nana. Gayunpaman, ang bagay na ito'y ikinainis lang ni Alute, nagsabing ang pangahas naman nito, nagsabing siya lang ang dapat na tumagpas sa ulo ng False King na si Nana. Master of Suffering, saad niya sabay tawa, ano raw ba kaya kung ang monk soldiers nito ay ang siyang magsilbing vanguard at siyang maunang umatake sa Great Calamity Palace, maging ang kalbo ay tumawa rin. Hahaha, Great King, ito raw pala talaga ay isang napakalaking duwag, well, kahit na hindi na raw nito sabihin pa, talagang siya at ang kanyang mga monk soldiers ay ang siyang mauunang aatake. Thus agad siyang nagbigay ng order sa kanyang mga kasamahang kalbo na sumunod sa kanya at sumugod, lipulin ang mga baboy at aso na kasalukuyang umuuko pa sa kanilang Great Calamity Palace. Thus ang mga kalbo ay nagsimula nang sumugod paakyat sa Great Palace, habang sa itaas naman, ay makikita ang pagdungaw ni Xinlang. Hay, buntong hininga niya, ang akala niya raw hindi na nila kakailanganin pang lumaban, gayunpaman hindi niya inaasahang ang hari ng Qiang ay tuso rin, sa halip na sumugod ng direkta pinauna nitong sumugod ang mga kalbo. Hay, ngayon tuloy wala na silang iba pang choice bukod sa labanan muna ang mga ito, at kasabay ng kanyang command ay nagbigay ng utos si Nana na magpakawala ng mga palaso. Plakda ang mga kalbong nasa unang hanay at ang mga nakaligtas, ay nagpatuloy sa pagsugod, dahilan upang magsimula na nga ang malapit at direktang labanan. Habang pinagmamasdan ang kaganapan ay napasabi si Xinlang sa kanyang isip na although ang mga kalbong ito ay kakaunti pagdating sa bilang, ang mga ito naman ay napakapanatiko at mayroong napakalakas na combat power. Napatanong kung bakit hindi pa rin umaakyat ang army ni Alute. Umano'y sa rate na ito ang kanyang depensang puwersa ay tuluyang mapapagod. Idinagdag na kani-kanina lang ay ikinalat ni Alute ang kanyang army, kaya sa tens of thousands na mga sundalong ito na nagkalat sa daan-daang milya, napakahirap na mahagip at ma-wipe out ng avalanche ang buong army ni Alute. Idinugtong na tanging ang mountain path lang na malapit sa Great Calamity Palace, tanging kapagka dito lang nagtipon ang mga ito magagawa niyang ma-wipe out ang lahat ng mga ito, kaya Alute bilisan na raw nito, ito ay umakyat na. Sa square to ay napasabi si Alute sa kanyang isip na ang Master of Suffering na iyon ay napaka-fierce, subalit pakiusap lang wag direktang patayin ng mga iyon si Alan Ana, dahil kailangan niya iyong mapatay ng personal, dahil kapagka hindi niya nagawa iyon, siya ay hindi magiging qualified na maging hari ng Qiang. Nang biglang nag-report ang isang sundalo, inilahad na ang mga monk soldiers ay kasalukuyan ng nakikipaglaban sa army ng False King na si Alan Ana. Nagtanong si Alute kung mayroon bang anumang mga traps o mga ambush.
Wala tugon ng sundalo umano'y ang Great Calamity Palace ay tambak lamang ng mga guho at mga pader na maaaring gumuho anumang oras, at sa kasalukuyan ay na-overwhelm ng husto ng mga kalbong sundalo ang army ni Alan Ana. O ganoon ba tugon ni Alute kung ganun army ang mga ito ay sumugod at patayin ang False King, subalit siya'y biglang hinarangan ng tatlo. Great King sambit ni Sun Yao pakiusap pakaisipin daw nitong mabuti ang patungkol sa bagay na ito. Great King saad naman ni Sumo wag daw itong maging impulsive, sapagkat hindi raw ba't mas mainam kung hayaan muna nilang hamina ng husto ang mga monk soldiers at ang army ni Alan Ana bago sila tuluyang mag-step in at mag-clean up. Great King dagdag pa ni Suning si Shin lang ay napakatuso kaya ito raw ay maging maingat maaaring iyon ay mayroon ng inihandang mga traps, subalit ang mga ito'y sinipa lang ni Alute palayo kasabay ng pagsigaw na tumahimik. Sa muli ay sumigaw na ang mga ito na members ng Su family ay palaging napakaduwag dahilan upang siya ay emak ng mga kalbong monks na iyon. Nagtanong kung iniisip ba ng mga ito na hindi niya alam kung ano ang binabalak nila. Hindi raw ba't gusto ng mga itong ang makapatay sa False King ay ang Master of Suffering ng Great Calamity Temple upang ang kanyang status bilang hari ng Qiyang ay mawalan ng legitimacy. Kasabay ng pagtalikod ay idinagdag na sa gitna ng destiny siya ay ginagabayan ng mga gods, binigyang diin na ang kanyang royal ambitions at imperyo ay aangat sa Great Calamity Palace. Kasunod nito'y nagbigay ng command si Alute sa kanyang army na sumugod, at ganoon na nga ang ginawa nila. Sa wakas sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang pagsugod ng Qiyang army sa wakas ang mga ito raw ay dumating na, nagbigay ng utos na sindihan ang fuse. Habang sumusugod ay patuloy pa rin si Alute sa kanyang pangangarap umano'y ang kanyang royal ambitions ay magsisimula rito ang kanyang army na pamumunuan niya mismo, ay wawalisin ang kabuuan ng Yu Kingdom. Ang buong kaharian ng Yu ay gagawin niyang hunting ground papatayin ang lahat ng kanilang mga kalalakihan at pagsasamantalahan ang kanilang mga kababaihan. Gusto niyang kapag ka narinig ng buong Yu Kingdom ang kanyang pangalan ang mga iyon ay manganginig sa takot at yuyukod sa lupa, nang biglang mayroong maririnig na dagandong. Napatanong si Alute kung ito ba ay kulog gayunpaman nang makita ang mabilis na pagdaos-dos ng mga nyebe mula sa itaas, ay napagtantong ito ay hindi kulog sa halip ay isang napakatinding avalanche. Ang bagay na ito'y ikinagulantang ng mga sundalo ng Qiyang kasabay ng pagtakbo sa panik ay napatanong kung nagalit ba ang mga heavenly gods, natabunan ng nyebe ang mga sundalong inabutan. Kasabay ng hindi magkamayaw na pagtakbo sa desperasyon ay maririnig ang paghingi ng tawad ng mga sundalo ng Qiyang sa mga heavenly gods sa kasamaang palad ng maglaon, maging si Alute ay natabunan na rin ng avalanche. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip lumalabas na mukhang ino-overthink niya lang daw pala ang lahat, umano'y kung alam niya lang na magiging ganito kalaki ang avalanche, hindi niya na pina-engage pa ang hukbo ni Nana kanina at hindi niya na pinagtipon pa ang Qiyang army. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Tianfeng City, kung saan dito na muna natin puputulan ang episode na ito dahil baka may magreklamo na naman na matagal ang upload.